Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Feeling mo ba ready ka na ba mag-expand ng negosyo? Ano kaya ang mga signs? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Number one sign na ikaw ay ready na for expansion, consistent na ang iyong cash flow. Kapag napapansin mo na tuloy-tuloy na po ang iyong pagpasok ng kita at syempre naman, sunod-sunod na po ng pagbayad ng inyong mga parokyano, ang ibig sabihin po niya, ang negosyo mo ay nakaka-achieve na ng financial stability. Ibig sabihin niyan, pwede mo nang suportahan ang pag-expand. Pangalawa, sobra dami na ng demand. Kung halos na hindi mo na makayanan ng orders ng clients mo, napupuno na yung schedule mo. Nako, strong indicator na yan. Bakit mo kailangan na talagang mag-dagdag ng manpower, ng branches. Ay nako, ika nga, ang sinasabi natin parati ay jingle na lang ang pahinga. Pangatlo, kulang na ang space at resources. Nakakaranas ka ng limitasyon sa ika nga lugar, equipment, supplies, at paulit-ulit mo na naranasan na parati ka na out of stocks. Sana all. Pang-apat, may regular customer feedback na at naghahanap pa ng panibago. Yung parang nasabi, ano kaya ang bago? Diba? Anong pwede nyong ibigay pa sa amin? Yan, napakagandang sign. At syempre naman, may sapat kang puhunan. Kahit gaano ka ka-interesado, kung kulang ka sa kapital, mahirapan ka mag-expand. So, nakapag-impon ka na ba? Meron ka na ba tinatawag na mga financiers or pwede kang may mautangan para ika nga mag-expand ng negosyo? At syempre naman, ika nga nakakahanap ka rin ng bagong market na didiscover mo yung market na hindi mo pa naabot. Example, kung nasa food business po kayo, di ba? Example, nasa food business kayo, dati may mga pumapasok lang, pero ngayon, nagke-catering na kayo, or if not naman, nagde-deliver ka na ng pagkain sa mga opisina. At syempre, last but not the least, kaya na ng business mo yung tinatawag nating mataas na operational cost or OPEX, tulad ng upa, kuryente, di ba? Pasweldo ng mga tao na hindi naman syempre nalulugi. Kailangan po isaasaalang-alang po natin lahat ng mga ito bago tayo mag-expand. Kapag lumalabas ng mga signs na ito, it might be time for you to take that leap, expand your business. Pero bago ka magmadali, always make sure na may plano, tamang timing at tamang tao. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Bagyong Nika naglandfall na sa probinsya ng Aurora. Pero hindi pa man natatapos yan, isa pang kabubuo lamang na sama ng panahon, binabantayan na rin ang pag-asa sa labas ng bansa. Ilang probinsya sa Luzon na muling sasapulin, aminadong kinakabahan na baka hindi na sumapat ang mga paghahanda nila. Dahil sunod-sunod yung bagyo, yung mountains which protect us, which absorb the heavy rains, saturated ngayon. Baka yung absorptive capacity niya, mahirapan na. Biglang pagkawala ng laman ng ilang GCash accounts ng netizens nitong weekend. Simpleng error lang ayon sa kumpanya. Tanong ng mga apektado, wala ba silang danyo sa nangyari? Sa mga kapatid nating work from home, batas na nagdedetalye kung paano dapat ipatupad ang flexible work arrangement sa bansa, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. At Carla Estrada, nagpaliwanag na kung bakit umalis siya sa face-to-face. Carla, very proud na papalitan siya ni Corina Sanchez bilang host ng original Talak serye sa telebisyon. I am so proud na of course Corina Sanchez yung pumalit sa akin kasi talagang isa yan sa tinitingala ko no, na personalidad dito sa industriya. So I'm very, very excited for her. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananambang ang isang barangay kagawad sa Cotabato. Ang hinihinalang motibo ang pagiging witness daw niya sa mga anti-drug operation. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad habang nagbibisikleta sa Kabagan, Cotabato. Ang nakikitang motibo ng mga pulis, konektado sa droga. Sa palayang ito nakitang nakahandusay at may mga tama ng bala ang 68 anyos na si Ernesto Bigsang Sr., isang barangay kagawad na dati ring punong barangay ng Cuyapon sa Kabakan. Alas 5:30 na madaling araw nitong November 8, nagbibisikleta ang biktima sa kalsadang ito, papunta sana sa kanyang taniman ng gulay, nang tambangan siya ng 2 gunmen. Sa likod at ulo ang gunshot wounds ni Ernesto na naging dahilan ng pagkahulog niya sa palayan at agaran niyang pagkamatay. Napag-alaman natin na sa panahon na siya pa ang barangay kapitan at kasalukuyang ini-implement natin yung drug on war, naging witness ito siya sa mga drug operations ng ating kapulisan. Doon po, mayroon na po siyang threat sa kanyang buhay. May mga sinusundan ng persons of interest ang Kabakan Municipal Police. Pero hindi pa raw pwedeng ilabas ang iba pang mga detalye sa ngayon. Pero umaasa silang may testigong makakapagpatibay ng mga nakalap nila sa investigasyon. Ang lokal na pamahalaan ng Kabakan nagsabing magbibigay sila ng pabuya sa sino man na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa insidente. Sa mga tao pong may alam, kahit na konting impormasyon lang po in relation po dito sa nangyari, tulungan po natin ating kapulisan para masolve po ang problemang ito. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Kasalukuyan ng binabayo ng Typhoon Nika ang Northern Luzon. Pasado alas 8:10 kaninang umaga, naglandfall ang bagyo sa Dilasag, Aurora. Para kumustahin ang sitwasyon doon, magkakasama natin si Engineer Elson Egarge, ang head ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, ma'am. Engineer, kumusta po ang lagay ng panahon dyan? Simula kaninang naglandfall nga po ang bagyong Nika. Sa ngayon po, okay na. Nag-uupa na po yung bagyong Nika po. Pero kanina ho ba talagang mas mahangin o mas maulan po ba yung bagyong naranasan po ninyo? Kaninang umaga po, nung around 8 o'clock, talagang mahangin po at malakas po yung ulan. At talagang halos zero vicinity po yung makikita po sa labas. Pero sabi nyo nga po ngayon ay humupa na yung hangin. Pero may mga pag-ulan pa rin po ba? Yes po, may pag-ulan pa rin po. Malakas pa rin po ba yung inyong nararanasan na ulan sa mga oras na ito? Hindi na po. Hindi po katulad kaninang umaga. Talagang malakas po yung hangin at pakaulan. So far po, kamusta? May mga naitala po bang pagbaha o pinsala dahil po kay Bagyong Nika? Sa ngayon po, ongoing po yung clearing at saka assessment para po ma-determine yung ating yung mga flooding area at saka po yung yung landslide. Sa naman po, sa mga evacuees, mayroon naman po tayong mga evacuees. Pero initial, ano po ang nakuha yung mga initial reports? Initial report po, ay mayroon pong mga area na hindi na po madaanan. May mga tulay po na mga nag-overflow po doon po sa bayan po ng Dilasag. Ilan pong pamilya or individuals po yung kinailangang ilikas at nananatili po ngayon sa evacuation centers? Ang initial report po kaninang umaga ay umabot po ng 1,834 families. Total of 5,244 individual po. Kamusta naman po ang kanilang sitwasyon at ang inyo pong mga naibibigay na tulong sa mga affected families? Okay naman po at mayroon naman pong sapat na mga pagkain sa evacuation po, sa mga designated evacuation. Pagdating po sa linya ng kuryente, mukhang yung komunikasyon, maayos naman po tayo nakakapag-usap, pero kamusta rin po at maging ang supply ng tubig?
Dito po sa Central Aurora, okay naman po yung supply ng tubig, okay na po yung supply ng kuryente. Pero pagdating naman po sa northern portion po ng Aurora, ay ngayon po wala na po silang power. May pangunahin po bang mga pangangailangan or maayos naman pong natutugunan ng local government? Sa protocol po, siyempre mauna po muna ang munisipyo, yung kanilang resources, at support po ang province, and then yung pong pinakalas po ay yung national po. Okay naman po at nagtutulong-tulong naman po magbigay po ng tulong pagkain at mga pangangailangan po ng aming mga kababayan. Sabi niyo po kanina, may mga kalsada, mga tulay na hindi madaanan. Meron hubang naitalaring landslides? Wala naman po. Sa ngayon po, as of 9 o'clock, wala naman pong reported pa na may landslide. Except po yung sa may parteng Dilasag, kung saan po yung tinutumbok nung bagyo, ay meron pong tulay na hindi na po madaanan. Alright, marami pong salamat for the update. Engineer Elson Egarge ng Aurora PDRRMO. Malakas na rin ang ulan sa ilang lugar sa Isabela na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dahil kay Bagyong Nika. Para sa Update Live na magbabalita, si Mon Gualdez. Mon, kumusta na ang panahon dyan? Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, binagyo pa rin ng napakalakas na hangin at sinasabayan pa yan ng buhos ng ulan. In particular, dito sa area namin ngayon sa bayan ng Etsage, sa Isabela. Sa mga oras na ito, actually, mas mahina-hina na pero malakas pa rin eventually. Pero kaninang mula alas 8 hanggang alas 11 na umaga, doon talaga yung pinaka nagpatikim ng kagupit itong Bagyong Nika, kung saan halos lahat ng mga puno talagang halos magtumbahan na, talagang matanggal na yung mga sanga at dahon nito. At the same time, may mga yero na rin na nililipad at ilang mga bahagi ng bahay na talaga naapektuhan nitong super lakas ng bagyo. Kasabay ng malakas na buhos na ulan, talagang sumisipol yung hangin na dala ng bagyo. Kanina ang sabi sa amin ng PDRRMO Isabela, magtatagal lamang itong bagyong ito na mga bandang mga at least hanggang lunchtime, pero up until now, talagang malakas pa rin ang ulan dito sa bayan ng Etsage. At talagang kanina nung sinimula naming umabante na kahit konti, kapansin-pansin na yung mga nagtumba ang mga poste, mga bahagi ng punong nagkalat sa daan, dulot ng bagyo. Cheryl. Ano yung pinaka-apektadong lugar? Buong probinsya ba ng Isabela? Oo, buong probinsya ng Isabela ang talagang binabayo ngayon ng malakas na ulan at hangin, Cheryl, no? Pero pinaka-concern ng mga authorities dito, syempre, yung mga nasa coastal towns, no? Ito yung mga bayan ng Dinapige, Palanan, Makunakon, at saka Divilacan. Although marami na rin nagsilikas dun sa mga areas na iyon, almost 500 families or more than 1,200 individuals na yun. Concerning dito naman na sa mga mainland na areas, itong sa Etsage at saka sa San Agustin, bahain kasi itong mga lugar na ito dahil sa mga umaako na ilog. Oras kasi na magtuloy-tuloy, itong buhos ng ulan, Cheryl, yun yung pinangangambahan nila na nadadami, no, yung tubig na may ipon din dun sa Cagayan River and other tributaries na mga ilog patungo sa naturang Cagayan River na magpapabaha hindi lamang sa mga bayan at lungsod ng Cagayan, kundi dito mismo sa Isabela. Kaya ito yung mga binabantayan din ng mga otoridad, oras na hindi pa rin titigil itong malakas na bagyong at ulan na dala ng Bagyong Nika, Cheryl. Mon, sabi mo yung mga coastal towns talaga ang binantayan. At tama ba, lahat in total ay nasa around 500 families ang kinailangang ilikas. May report ba ng any storm surge posibilidad? Oo, iyon ang mga binabantayan ngayon ng mga authorities, Cheryl, no? Yung possible storm surge dun sa coastal towns. Kung naman talagang minabuti na nilang ilikas yung nasa mahigit 500 pamilya kagabi pa lang or kahapon pa, nag-start na silang mag-evacuate ng mga families na naninirahan nga malapit sa dagat. Dito naman sa mainland, nagpapatupad na rin sila ng evacuation kanina dahil nga sa pinangangambahang malakas na ulan at hangin na nararanasan din
until now, dulot nga ng bagyo. So wala pa tayong exact count, no, kung ilan na ba ang mga pinaka nailikas ngayon at lumikas eventually dito sa probinsya ng Isabela. Pero naglabas na rin kasi ng utos ang DILG. Maalala natin ng mga nagdaang bagyo pa na halos forced evacuation pinapatupad sa mga tatamaang probinsya dulot nga ng mga mararanasang bagyo. Okay. May pinapatupad daw na liquor ban. So, sa Ilagan City lang ba ito? At ano daw ang rason dito ng mga otoridad? Oo, in fairness, kapag nagkakaroon kasi ng wind signal dito sa buong Isabela, Cheryl, nagpapatupad na sila kagad yan. Una, yung liquor ban, kasabay din yan yung no sailing at no swimming. Bawal maglayag at bawal din kung magsilangoy sa mga ilog at mga dagat kapag may nakataas na anumang wind signal. No, yung liquor ban, hindi lang sa Ilagan City, kundi sa buong probinsya ng Isabela, yan ay dahil kapag nagkakaroon kasi ng ganito mga calamities, nahihirapan silang maglikas ng mga residente kung kinakailangan, at yung iba kapag nakainom ay talagang mas makukulit. No? Yun yung iniwasan nila na makadagdag pa sa disgrasya o panganib ng mga individual na mag-iinom sa ganitong panahon na masungit ang panahon. Cheryl. Kamusta ang kanilang resources? Kasi sunod-sunod na yung bagyong tumama dyan nga sa norte. Ano ba ang pinangangambahan ng mga otoridad dyan? Ako, kanina narinig ko sa headlines, Cheryl, no, talagang isa sa mga concerns ng mga authorities dito sa hindi lang sa Isabela kundi sa Cagayan yung pinaka mga bundok nila na maaaring mangharang sa mga epekto ng bagyo saturated na dahil nga sa sunod-sunod na ulang nararanasan sa norte. So isa yun sa mga posibleng maging problema. Another concern is kapag hindi tumigil kasi ulan nga sa Isabela at Nueva Vizcaya, makakadagdag ito sa posibleng pag-apaw ng Cagayan River. At dahil dito sa ginagawang dike naman at iba't ibang mga hindi pa tapos na bypass roads, nag-iiba na yung mga pinagmumulan ngayon ng pagbaha sa lungsod naman ng Tuguegarao. Ang pangambanga ng Tuguegarao City, baka raw makaranas na ng tinatawag na typhoon fatigue. No? Ang mga kababayan doon nila na ilang beses na inililikas sa mga nakalipas na kalamidad. Pakinggan natin at panoorin itong pahayag ng mayor ng Tuguegarao City. Nagsabi ka na naman na, mas malakas itong ulan, mas malakas yung hangin. Medyo halos ayaw na nilang mag-preemptive evacuation kasi to their mind, first two wala eh. Diba? First two, we weren't affected that much. Pang-apat na ngayon. Kasi, can you imagine, ibubuhatin mo lahat ng gamit mo, yung pala wala. Yan ang isa sa mga pangamba ngayon, Cheryl, ng mga authorities dito. Kung sakaling palilikasin ulit ng mga residente, baka isipin nila, walang mangyayari dahil ngayon mga nakalipas na lumikas sila, hindi naman tumatama. Pero ngayon, talagang malakas na nararanasan na naman yung bagyo. Ang concern kasi after Marce, yung southern part naman ng Cagayan. Ito kasi Marce, tumama siya sa northern or sa mga coastal towns ng Cagayan. No, kung itong Nika, bukod sa Isabela, dadamay naman dito or matatamaan din daw yung southern part ng Cagayan, including itong Tuguegarao City kung saan nandun nakapalibot yung Cagayan River. Mahirap nito, Mon, sinasabi ng Pag-asa, may isa na namang sama ng panahon na binabantayan muli sila. Yun ang isang malaking problema, Cheryl, dahil ang sinasabi din dito ng mga otoridad, ng mga PDRR, mga nakakausap natin, both Isabela at Cagayan, yan ang mas malakas daw na tatama na naman sa kanilang mga probinsya na maaaring magbaha at magkaroon din ng mga landslides dito sa area. In terms of resources, itong Cagayan talagang aminado, masasaid na sila dahil posible daw maubos na yung kanilang calamity fund matapos mag-declare na sila ng state of calamity noon pang Bagyong Christine. Actually, hindi lang Bagyong Christine, Bagyong Julian pa nakaranas na ng mga pag-ulan at epekto ng mga bagyo itong mga probinsya sa norte, partikular itong Isabela at Cagayan. So, we just don't know kung paano ang pagtugon ng pamahalaan pa dito sa mga naturang probinsya, pero dito sa Isabela naman, ngayon sila pinaka nakaranas ng matindi na pagbayo ng hangin at malakas na buhos ng ulan dulot nitong Bagyong Nika na hanggang sa mga oras na ito, Cheryl, hindi pa rin tumitigil itong malakas na ulang dala ng naturang bagyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.
Para naman sa update, magkakasunod na bagyo sa bansa, magkakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster, Lori De La Cruz. Lori, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am Cheryl, at sa ating mga kababayan. Can you give us an update dito nga sa bagyong Nika? Okay, so magandang tanghali po ulit. Si Nika po ay nasa vicinity na ngayon ng San Agustin, Isabela. At taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 km per hour near the center at kasinas po na 180 km per hour. Naglandfall ito kanina sa Dilasag, Aurora at around 8:10 in the morning. At ngayon, nasa vicinity ito ng Central Luzon, ng Isabela rather, at tinatraverse o nagkukross po ito ngayon sa landmass ng Northern at Central Luzon. So nakaka-apekto ito currently sa mga kababayan natin doon. So we're expecting po na throughout this day ay talagang critical pa rin yung kondisyon ng panahon doon dahil ito po yung pagdaan nga ni mismong si Typhoon Nika. Kaugnay dyan, signal number 4 nakataas ngayon sa maraming lugar sa northernmost portion ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central and southern portion of Abra, and the northern and central portions of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Isabela, southwestern portion of Cagayan, the southern portion of Papayao, the rest of Abra, the rest of Ifugao, the northern portion of Benguet, the southern portion of Ilocos Norte, and the rest of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northwestern and eastern portion of Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, rest of Papayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte at La Union, northeastern portion of Pangasinan, central portion of Aurora, and the northern portion of Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman po sa Babuin Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Pangasinan, rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, the northern and central portions ng Zambales, Metro Manila, Rizal, the eastern portion of Laguna, northern and eastern portions ng Quezon, kasama ng Polillo Island. So, sa mga nabanggit nating lugar, again, critical po doon at hindi po pwede maging kampante dahil currently ay battling po doon currently po ay nakaka-apekto na doon si Bagyong Nika. Bukod dyan, nakikita din po natin, meron pa po tayong isang bagyo na nasa labas ng ating PAR na posibleng maging si Bagyong Ophel when it enters the area of responsibility of the Philippines by tomorrow. So, sa kanyang track, base sa latest na advisory na ipinalabas ng Pag-asa, ay halos northern Luzon din po yung kanyang tumbok. Pero sa ngayon may uncertainty pa ito dahil malayo pa po. So mas maganda po ay mag-monitor na lang din po sa mga next issuances ng Pag-asa regarding the weather disturbance. Yan ang latest. Okay. Sabi mo, balikan ko lamang itong si Bagyong Nika. So nananatili siya sa typhoon strength. Yes po. Okay. At doon, ngayon ay nasa vicinity ng Isabela. Anong mga probinsya pa yung dadaanan ng mata ng bagyo? Opo, dadaanan po ng sentro ng dadaanan po yung ng mata mismo o sentro nitong si Bagyong Nika, ang Isabela Province, such as yung Nueva Vizcaya, Quirino, yung some parts po ng Cordillera such as Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Abra, and then Ilocos Norte, Ilocos Sur. And then bago po yan mag-e-exit ng landmass ng Pilipinas. At kailan inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility? By tomorrow evening po, kung hindi po magbago o magbagal po yung kanyang kilos. May nakikita ba kayong posibleng weather system na makaapekto sa kilos nitong si Typhoon Nika? So far, wala naman po, Ma'am Cheryl. So yung sa hagupit nitong Typhoon Nika until tomorrow night, mararamdaman ng bansa? Well, for today po, halos buong Northern Luzon at Central Luzon, buong maghapon na ito hanggang siguro early evening. Then medyo mag-improve ng bahagya ng madaling araw. Tapos yun, gradual improvement po hanggang sa makalabas na po ng tuluyan ng ating PAR.
Okay, puntahan ko naman itong isang sama ng panahon na sabi mo nga ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility bukas ba? Apo, possible po tomorrow po ang kanyang entrance or pag-enter sa PAR. And ngayon ba ay bagyo na siya? Yes po, tropical depression category na po ito. So, pinakamababang category ng bagyo. Pero sa ating projection, mag-i-intensify ito. Hanggang gaano kalakas ang nakikita nyo? Typhoon strength din ba? Or super typhoon? Possible po ma'am na typhoon po bago lumapit sa ating kalupaan. Bago lumapit sa ating kalupaan, which is kailan ito magiging pinakamalapit or inaasahang kung hindi magbago ng direksyon ay saang area possible ito maglandfall? Opo. By Thursday po, magsisimula na pong maramdaman niya sa ating bansa, especially sa Northern Central Luzon. And kung makikita po natin sa projection, kung matuloy man po yung kanyang scenario na landfalling ay Northern Luzon na naman po or yung Cagayan Province. Pero again, as long as nasa cone of probability po, posible pong daanan ng bagyo. So yung cone of probability po natin from around Aurora Province, pataas po yan hanggang Batanes, posible pong daanan ng sentro ng bagyo. Itong mga sunod-sunod na bagyo, ito ba'y masasabi na natin din na epekto ng La Nina? May factor po or may link din po, especially may studies naman din po na kapag La Nina season ay yung frequency ng mga bagyo na pumapasok po sa atin ay mas madami po compare sa normal or yung sinasabing neutral phase. So, pwede po na may kinalaman din po yung, dahil mainit po yung dagat natin sa bandang, dito po sa Philippine Sea. Yung medyo mainit o mataas. Oo. Po. Alright. So, inaasahan itong papasok ng PAR. Pagpasok ng PAR, ano na ulit ang magiging pangalan itong bagyo? Kung pumasok po siya tomorrow, si Ophel po siya. Ophel. Ophel. Alright. Okay, patuloy na lamang din po kaming kukuha ng update. For now, maraming salamat, Pag-asa Weather Forecaster, Lori De La Cruz. Sa gitna ng pagbibigay tulong ng DSWD sa mga naapektuhan mula pa noong Bagyong Marce, tiniyak nito na nakahanda ang ahensya na tumugon sa mga lugar na maaapektuhan ng Bagyong Nika. Kaugnay niyan, mga kasama natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, kumusta po ang relief efforts ninyo sa mga nasalanta ng Bagyong Marce at ngayon nga po ay Bagyong Nika? Yes, Ms. Cheryl, habang nagpapatuloy tayo na nagbibigay ng augmentation support sa mga local government units na naapektuhan ng Bagyong Marce, sa katunayan, nasa almost 50,000 family food packs have already been released by the DSWD as of 6 a.m. today dun sa mga naapektuhang mga lugar in Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Region. At gaya nga ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin tayo na nagpapaabot ng karagdagang tulong. But habang isinasagawa natin yan, ongoing din yung pag-dispatch ng mga family food packs from National Resource Operations Center and from our additional production line dito po sa Central Luzon para madagdagan o ma-reinforce yung ating supply sa mga na naka-preposition, yung mga stockpiles natin na naka-preposition dito rin sa mga same areas, no, Regions 1, 2, 3, and the Cordillera Administrative Region. In fact, Ms. Cheryl, as of yesterday, as of 6 a.m. this morning, nasa mayigit 220,000 family food packs have been prepositioned in those areas. Kahapon, nagpadala tayo ng karagdagang 10,000 family food packs sa warehouse natin sa San Luis, Aurora. At batay doon sa ulat ng ating pong regional office, initial 1,000 family food packs will be released today patungo ng Dinalasag dahil isa nga yan doon sa mga naapektuhan na lugar. And based on our report, wala naman pong problema, no, sa madadaanan ng ating pong mga trucks na papatungo dyan sa area. So magpapahatid na tayo dyan ng initial relief assistance. Gayun din po, yung mga family food packs natin na lulan ng vessel ng Philippine Coast Guard at ng air asset naman from the Philippine Air Force ay nakarating din po kahapon sa Batanes at siya naman pong
magiging kabilang doon sa stockpiles natin na siyang gagamitin natin bilang tugon sa mga maapektuhan nitong mga sumusunod nga na bagyo, Cheryl. Sunod-sunod po, ASEC, yung mga bagyong dumaan sa bansa. Sapat naman ho ba yung ating pondo para tugunan nga ang pangangailangan ng mga nasalanta ng mga bagyo? Well, our national stockpile, yung family food packs natin, nasa mahigit 1.3 million pa po iyan. We have standby funds na nasa mga field offices natin and nasa central office. But dahil we are allowed naman to seek or request for replenishment of our quick response fund, ginawa na rin po yan ng DSWD to ensure na masustain yung ating disaster response operations and para makapaghanda din tayo, Cheryl, sa mga susunod pa na mga severe weather events. We are very grateful to the Department of Budget and Management because like in the past, they have favorably acted upon our request for replenishment and we are confident na ito rin naman pong karagdagang request natin ay ma-actionan din po para nga po masuportahan yung ating isinasagawa na disaster response operations. So meron pa po tayong natitira, sabi nyo nga mahigit 1 milyon. So ganito yung nagiging diskarte po ng ahensya para maging mabilis yung produksyon ng family food packs at iba pang relief supplies. Bago maubos or numipis, request ka agad. Tama, Cheryl, bilang paghahanda sa mga susunod pa nga po na mga extreme weather events ay naghahanda na tayo, nagpo-produce na tayo, nagpo-procure tayo ng karagdagang mga welfare goods para makapag-stockpile o makapag-preposition pa tayo ng mga karagdagang mga family food packs. Dahil yung mga naka-preposition, yan yung ginagamit natin for our response actions. In fact, nito nga po nagdaang na linggo, meron tayong mga naka-preposition in the Cordillera Administrative Region warehouses, but nag-augment tayo doon sa mga areas in Cagayan dahil mas marami pong mga request na natanggap po tayo sa Cagayan. So, there's resource sharing that's being done already within the department nang sa gayon mabilis po tayo na makatugon doon sa pangangailangan, doon sa mga request ng LGUs. Sunod-sunod nga po itong bagyong to, pero nakasingit ho ba tayo? Nahirapan, nagkaroon ng challenges doon po sa paghatid ng relief resources sa mga nasalanta ng bagyo? Well, of course, the first strategy under the Buong Bansa Handa project is to really preposition in regional warehouses. Ito yung mga spokes natin and of course doon sa mga last miles. Ito yung mga warehouses ng mga local government units na nagagamit natin by virtue of a relief prepositioning agreement kung kaya nga po madali na nakapag-release tayo sa mga LGUs. Pangalawa, we have strengthened our coordination with the logistics cluster of the NGMC. Araw-araw po tayong nagpupulong with them nang sa gayon matiyak natin na meron talaga tayong meron tayong prioritization in terms of transporting the additional family food packs na kakailanganin dito sa mga apektadong lugar. So dahil dyan, na madali tayong nakakapagpahatid ng karagdagang pong food packs. Gayun din po, yung partnership natin, nurture natin ng partnership with the private sector ay talagang nakakatulong din in terms again of logistics, yung pagpapahatid ng karagdagang food and non-food items. So we see the challenges as opportunities actually, Cheryl, to really strengthen yung implementation natin ng whole of society approach when it comes to disaster response. Asek, isingit ko na rin po yung issue dito sa viral video ng umano'y paggamit sa AKAP program ng DSWD para nga sa paraffle daw ng politiko sa South Cotabato. Kumusta po ang investigasyon nyo rito? Well, Cheryl, earlier I spoke with our regional director and according to him, napuntahan naman po yung barangay official at na-explain ano ba yung process din ng implementation ng ayuda para sa Kapos ang Kita program. And as articulated to us, ibinahagi ng ating pong field office na
sa pag-identify ng mga beneficiaries. Once na may endorse naman ang local government unit po sa atin, sasailalim pa rin po yan sa validation ng DSWD. We will all, of course, check yung pong mga requirements na isusumite to determine the eligibility of a endorsed beneficiary dito po sa ating pong programa. So, na-explain naman po ng ating pong field office sa local officials. Siguro, Asek, para din sa kaalaman po ng publiko, ano ba itong AKAP at paano magiging beneficiary ng AKAP? Well, yung ayuda para sa Kapos ang Kita program, it's social assistance na ini-implement ng DSWD. Ibinabahagi po ito sa mga individuals na wala pong access sa regular na assistance dahil sila po ay kabilang doon sa low income sector. Sila po yung mga individuals na tumatanggap ng minimum wage rate and apektado ng high inflation. Kung kaya nga po itong ayuda para sa Kapos ang Kita program or yung AKAP na tinatawag natin, ito po ay assistance that will cushion yung pong impact ng high inflation dito po sa mga kababayan natin who belong to the low income category or yung income nila ay hindi nag-exceed sa statutory minimum wage. So meron po tayong meron po tayong isinasagawa na validation ng mga individuals na nagpupunta po sa opisina o ini-endorse po sa DSWD for possible inclusion in the program. So tinitignan po ng ating mga social workers kung sila nga po ba ay pasok dito sa sektor na nabanggit ko and kung sila nga din po ay nangangailangan ng assistance under the program. So similar to the assistance to individuals in crisis situation, meron din po itong food assistance or medical assistance or funeral assistance or cash relief assistance. And gaya nga ng nabanggit ko, Cheryl, sumasailalim sa validation and assessment of our social workers yung pong mga beneficiaries for the AKAP program. Marami pong salamat sa inyong oras sa Asek Irene Dumlao ng DSWD. Susunod, mga taga Ilocos Norte naghahanda na sa hagupit ng bagyong Nika. Ang sitwasyon doon, sisilipin natin live. Ilang users ng e-wallet application na GCash nawalan ng pera. Ano kaya ang aksyon ng kumpanya? At Nations Girl Group na BINI nanalo ng parangal sa MTV Europe Music Awards. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Pinaghahandaan na sa Ilocos Norte ang bagyong Nika. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagbabalita ni Brian Basa. Brian, kumusta ang panahon dyan? Naimbag na Malem Cheryl, nagsimula ng umulan dito sa Lawag City. Pero kahit ganon ay sa paligid ko, karaniwan pa rin naman ang daloy ng trapiko. Ibig sabihin, normal pa ang daily activities ng mga taga rito. Pero yun nga, inaasahang hindi yan magtatagal. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itong maulang panahong ito ay mas lalo pang mararamdaman dahil nga sa bagyong Nika pag dumaan ito sa kanlurang bahagi ng bansa mamayang hapon o gabi. Kaya agad na tayong nagpunta rito sa Lawag para maabangan natin yan. Nauna nang nagparamdam ang bagyo sa bayan ng Pagudpud. Humahampas ang hangin doon at maalo ng dagat. Kaya ang mga residente dali-daling naglagay ng sandbag sa bubong para pampabigat. Pero Cheryl, hindi sila nag-evacuate. Balik sa'yo. So, yung mga yung kanilang paghahanda ay talagang okay naman na sila. Sabi mo nga, hindi sila lumikas. Okay lang ba yun sa LGU?
Actually, ang hinihikayat, Cheryl, ng local government ay preemptive evacuation para nga iwas disgrasya dahil yun daw ang susi para walang madisgrasya at walang mapano ngayong may panahon ng kalamidad at lalo't sunod-sunod ng bagyo. Pero pag tinanong naman ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nakatira sa dalampasigan, ang sasabihin nila sa atin, sanay na sila sa ganitong klaseng karanasan. Kaya kayang-kaya nilang diskartehan ang ganitong klaseng panahon pag tumaas ang alon o kaya pag lumakas ang hangin. Pero syempre, pag tinanong sila, kailan kayo lalabas o kailan kayo lilikas? Ang sagot nila, essentially pag tumaas ang alon o pag lumakas ang hangin. To see is to believe ang kanilang galawan dito. Taliwas nga dun sa nais ng lokal na pamahalaan na preemptive evacuation. Actually kanina, Cheryl, ang interesante pa sa nakita natin ay may mga nangingisda pa, may pumalaot pa. Kahit malakas ang alon, nakipagsapalaran sila para lang makapaghanap buhay. Ang dahilan nila kasi, hindi raw nila magagawa yon kung lilikas sila at mananatili sa evacuation center. Kung matetenga, kumbaga, yung kanilang hanap buhay na pinahirap na dahil nga sunod-sunod ang pagdating ng bagyo rito sa Ilocos Norte. Ngayon pagdating sa istruktura, mas nakita natin yung mga puno at pose ng kuryenteng pinatumba ng nagdaang bagyong Marce. May mga bahay na nilipad yung yero. Yun yung kanilang unti-unting ginagawa hanggang ngayon. Balik sa'yo. And that's okay with the local government? Hindi sila magpapatupad ng forced evacuation? As of now, Cheryl, preemptive pa rin ang naririnig natin sa mga pagkausap natin sa lokal na pamahalaan, pati sa PDRRMO, preemptive pa rin ang evacuation. In fact, hinihintay pa nating dumating ang evacuation data if there's any dito sa PDRRMO. Pero yun nga ang kanilang mode ngayon. Kasi nga, as far as we're concerned, dahil wala pa sa medyo malayo, may kalayuan pa yung bagyo, ang mode nila rito is preemptive evacuation, meaning voluntary at kumbaga parang ini-encourage pa lang ang paglikas ng mga residente. Pero as soon as makita nila na there's a need for forced evacuation, agad naman nilang itong ipatutupad. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Brian Basa. Pinaalerto na rin ng Malacanang ang mga sektor na pwede pang makatulong ngayong sunod-sunod nga ang bagyo. Pina-standby ang private contractors na may kontrata ngayon sa pamahalaan para magamit ang kanilang mga truck at heavy equipments kung kailangan sa relief at rescue operations. Pinababantayan din ng Pangulo sa DILG ang mga LGU para maagap silang makapagkansela ng pasok sa trabaho at eskwela kung kailangan. Bago tumama ang bagyong Nika, nabisita na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinalanta ng bagyong Marce sa Cagayan. Ininspeksyon niya ang ilang nasirang classrooms at nabigay din siya ng relief goods. We always talked about unity. We always said sama-sama tayo. At yan ang nakita natin. Mabibigyan natin ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na tinamaan nitong Marce. Hindi namin sinasabi, after 1 week, aalis na kami. After 5 days, aalis na kami. Hanggat kailangan nyo kami rito, may iwan kami rito. Sa kabila ng sama ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang Alagang Kapatid Foundation sa paghahatid ng tulong sa mga sinalanta mula pa noong bagyong Christine. Inikot ng Alagang Kapatid Foundation ang barangay Tuburan sa Ligao City, Albay para abutan ng food packs, katuwang ang Metrobank Foundation. Nakatanggap din ng relief goods mula sa Alagang Kapatid ang mga taga Malinaw, Albay. Pinuntahan din nila ang mga residenteng binaha sa Dinapigue, Isabela na ngayon ay sinasalanta naman ng bagyong Nika. Nakisaya rin tayo sa fun activities at on-site public service ng 105.9 True FM at True TV Channel 19 sa Inares Center sa Antipolo nitong weekend. Sa mga interesado pong tumulong, patuloy pong tumatanggap ang Alagang Kapatid Foundation ng donations sa kanilang bank accounts at sa QR code na nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen.
Sa iba pang balita, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang batas na mas makakapag-engganyo raw sa mga dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas. Kasama rin sa batas na yan ang panuntunan sa pagpapatupad ng flexible work arrangements o yung mga remote o virtual ang setup sa trabaho. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Panibagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanghikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa bansa. Yan ang Republic Act 12066 o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act. Layo ng bagong batas na ibaba ang corporate income tax ng domestic at foreign companies sa 20% mula sa kasalukuyang 25%. Through this law, we seek to attract both domestic, and this is an important point, both domestic and global investments, focusing on strategic industries that will shape our future. Create More sets the stage for a business landscape that empowers our enterprises and enhances their growth prospects. Bukod sa mababang corporate income tax, inilatag sa bagong batas sa mga tax at duty exemptions. Pinadali rin dito ang proseso ng VAT at excise tax refund na matagal na raw pinag-uusapan kasama ang mga international partner. Mas mabilis na rin ang approval process ng mga investment na hindi tataas sa 15 bilyong piso. With this law, we are establishing a more efficient approval process by raising the investment capital approval threshold for our investment promotion agencies from 1 billion to 15 billion pesos, ensuring that only projects exceeding this amount will now require review by the Fiscal Incentives Review Board. Para sa mga empleyado, inilatag din sa Create More Law ang pagpapatupad ng flexible work arrangements sa Pilipinas. Malaki raw ang maitutulong niyan para maipakita sa global investors na handa ang ating workforce na nagbabagong demand. In recognition of emerging work arrangements globally, this legislation also provides RBEs the flexibility to implement work-from-home arrangements for up to half of their workforce, all without jeopardizing their eligibility for incentives. Bukod sa mga mambabatas, nagpasalamat si PBBM sa business sector na naging gabay daw sa pagbalangkas ng batas para matiyak na competitive ang bansa sa global market. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nag-top sa Electronics Technician Licensure Exam at Electronics Engineering Licensure Exam si Neil Banyas. Yan ay kahit aminado siyang na-addict siya sa paglalaro ng online game na Mobile Legends. Kayo mga kapatid, anong paraan ang ginagawa nyo para hindi mawala sa focus ang inyong mga pangarap? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre, kailangan talagang sumikap, mayod para kumita, maabot yung mga pangarap. Wala yung pangarap na sa pamilya na kaya sa anak na. Wala na. Para sa pamilya na lang. Para ko lang ay para makatulong sa aking pamilya at sa mga kapatid ko. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Binahan ng reklamo nitong weekend ang GCash matapos na bigla na lang daw mawalan ng pera ang ilang customer nila. Kasama sa nabiktima ang aktres at komedyante na si Pokwang na nawalan umano ng mahigit 80,000 piso. May ilan ding nagsabi na bigla silang nawalan ng tig 10,000 piso. Habang ang iba umabot pa sa 100,000 pesos ang naglaho sa kanilang account. Hinala ng mga biktima na biktima sila ng hackers. Paliwanag naman ng kumpanya, error lang sa sistema nila ang nangyari. Isolated incident lang daw ito ng iilang users na naapektuhan. Nakikipag-ugnayan na raw ang GCash sa mga apektadong account holder para ayusin ang problema.
kapatid, nilinaw po ni Carla Estrada ang dahilan ng kanyang pag-alis bilang host ng Face to Face. O diba, nakachika natin siya tungkol dyan at may message siya sa ating bagong host na si Ms. Corina Sanchez. Ito pong report. Okay din. Walang bad blood. Yan ang nilinaw ni Carla Estrada sa pag-alis niya bilang host sa Face to Face. Ang tunay daw na rason ay may sinuportahan kasi siyang party list group. Proud din si Mama Carla sa bagong yugto ng Face to Face harapan na makakasama na ang nag-iisang si Miss Corina Sanchez. I am so proud na of course Corina Sanchez yung pumalit sa akin kasi talagang isa yan sa tinitingala ko no, na personalidad dito sa industriya. So I am very very proud and I'm very very excited for her kasi alam ko mag-e-enjoy siya at lahat ng damdamin Ate Kay ilalabas mo din dyan kaya good luck. Habang naka-showbiz break si Mama Carla, full support siya sa anak niyang si Daniel Padilla, nasasabak na sa series na Incognito. Iniintay namin to na magandang timing na mag-action. No? Sinabi niya ngayon, nag-e-enjoy siya at ang ganda ng ginagawa nila. So talagang na-excite ako nung sinabi niya, Ma, ang ganda ng project na to, ang ganda nitong Incognito. Pagudan pero wala namang maganda kung hindi ka mapapagod, di ba? Mapapanood din ang Incognito soon sa TV5. Simula naman ang face-to-face harapan ngayong araw. In his film producer era, nasik mismo sa host OG Diaz. At guess what? Yung bibida sa pelikula niya, Zanjo Marudo lang naman. Bongga, di ba? Narito po ang report. Isa na namang pangarap ang natupad para kay Quizmo sa host OG Diaz. Gagawa siya ng pelikula, ang How to Get Away from My Toxic Family. Tiyak na tatamaan daw lahat dito. Relatable lahat yung mga sitwasyon dito. Pag napanood ito ng kahit sino, ay ako yan. O, nanay ko yan, ganyan. Ay, ganyan yung kuya ko. Bibida rito ang nagbabalik pelikula at in-demand actor na si Zanjo Marudo. Fresh from fatherhood, chinika na agad ni Zanjo kung gaano ka na bago ang buhay niya. Hindi siya mabigat sa loob kahit wala akong tulog. Parang pag nagising ako kahit kulang tulog ko, tas gising din si baby, mas masaya pa ako kahit wala akong tulog. Very protective si Zanjo at ang kanyang asawa na si Ria sa kanilang baby. Sa social media, hindi pa sila nagne-name reveal at puro pasulyap lang ng paa o kamay ni baby ang kanilang binabahagi. Kwento ni Zanjo, balak niya kasi palakihin sa normal na setup ang kanyang anak. Marami raw kasing fake news tungkol sa kanya online. Maraming lumalabas sa social media ng mga anak ko na hindi ko naman anak. Kamukha ko daw. Hindi ko naman anak yun. Mga ganun, na parang, well, hindi na natin may iwasan yan eh. Gusto ko naman na maging normal talaga sa tao. Na parang ako, na lumaki sa probinsya, lumaki sa Maynila, na ganun, na lumaki sa kalye, na marunong makisama sa tao. Good news naman para sa fans ni Zanjo dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanyang showbiz projects. Yun nga lang, choosy siya sa mga role. Talagang namimili na ako ng project. Hindi na ako dun sa kailangan ko magtrabaho dahil kailangan ko ng trabaho. Nandun na ako sa posisyon nung time na gusto ko ng ganitong gagawin ko. May showing date na ang pelikula ni Mama Ogs na How to Get Away from My Toxic Family. Ipapalabas yan sa January 22 sa mga sinihan. Booms! Nagwagi naman ang parangalang Bini sa MTV Europe Music Awards o EMAs. Nanguna po sa botohan ang ating nation's girl group para sa Best Asia Act category. Kabilang po sa kanilang nakalaban at naungusan ay iba pa pong mga artist mula po Indonesia, Malaysia, South Korea at Japan. Thankful naman ang Bini sa pagkilalang natanggap nila. Congrats! Yan ang latest sa showbiz this Monday. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 43 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.